Hey guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Nandito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong Kaligitary Cats na maghahatid ng latest update and the fresh happenings about TVJ and Legitary Cats. And for tonight's video, isa sa atin pong mga pag-uusapan ay ang patungkol sa pangbabastos sa TVJ. At the same time, ang panunupalpal naman ng TVJ sa mga sinasabi nitong mga panatiko ng Tape Inc. na kung saan wala pa man pong lumalabas sa bibig ng pro-tape, banatiko ng tape ka-OG, supalpal na agad sila sa TVJ or should I say, sa katotohanan mismo. But before that guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa ibang mga balita. Anyway, simulan po natin ang ating balitaan tungkol dito sa komento ni Sir Ariel Hermoso. Sabi po kasi niya dito, wag naman ganon. Si Vilma is Vilma. Multi-awarded actress yon. Siya ang pinakamagaling doon. Siguro sa box office, mahina. Pero sa aktingan, sino itapat mo doon? Grand Slam. Best Actress, si Vilma. Wag naman masyadong maliitin si Vilma. May resibo na siya. So, agree naman ako doon, ka-OG. Mahusay na artista, itong si Miss Vilma Santos. Pero, ito nga, sinagot ko po siya para maging malinaw din naman sa kanya yung side ng mga Legitary Cats na nag-comment sa atin pong update. Sabi ko rito, no, ang sabi po ng mga Legitary Cats, no, ay dahil daw po kay Cassie at Doc Tolero, kaya hindi naging mabenta. Yun yung komento kasi ng Legitary Cats. About naman sa parang cooking show, yung nangyari kasi bakit daw si Vilma, yung naging best actress, hindi naman daw deserving. So parang meron ako nabasa ngayon. Vilmoto, parang ganon. So, yung mga ganong comments naman from casual netizens na siguro basher ni Vilma. So, yun yung usually nababasa natin sa social media. So, hindi siya from Legitary Cats. Samantala, narito naman ka-OG dahil sa nagdaan nga ang bagong taon, alam naman po natin, usong-uso ang memes sa mga paputok na yan. And nakalagay dito, goodbye TVJ. At ang laki ha, grabe naman ito, ang laki. Anyway, sabi nga po ng mga Legitary Cats na nakakita dito, ganito na lamang sila kadesperado para mawala ang TVJ. Ayan, goodbye TVJ daw. So, goodbye TVJ, ito, ang malaking paputok. Galing Bukawi, Bulacan, ano ba yan, nabubulol ako. Happy New Year sa inyong lahat dyan. Lance Salvacion. So, mula raw po ito kay Lance Salvacion. And ang mga nababasa nating comments, pati po sa mga vlogs, no? Kasi syempre sinusuportahan din natin ang ilan po nating mga kapwa nagko-content about TVJ. Yung mga comment doon is that grabe ka desperado ang mga mga tao, mga panatiko ng tape para burahin ang TVJ kasi they know na malakas daw ang TVJ talaga. So matapos po patayin ng Kapuso Alliance fan page ang TVJ sa kanilang balita, so inihilera nila ang TVJ dun sa mga namaalam na last 2023. Ngayon naman, may pag-goodbye TVJ post itong si Kapuso Alliance. Grabe ang gigil. Pwede naman nilang maliitin na lang ang TVJ. Pwede na lang laitin. Pero yung ganito parang over naman. Ako, hindi ako nagmamalinis. So, minsan talaga ay yung tinitira natin, lalo na when it comes to kailan ba nagsimula sila Paulo Quintis sa Itbulaga. Diba ngayon lang naman yan, June 2023, tapos sasabihin na sila ang Itbulaga. Maling-mali. Yun yung mga babatikos natin sa mga host nila. Pero itong panatiko ng tape, ibang klase. Talagang gigil na gigil. And ang masasabi ko lang ay kawawa. Kawawa sila ka-OG. Yung mga ganitong actions
So, wala na. Kawawa na lang ka-Ochi kasi nagmumukha silang desperado na mawala po talaga ang TVJ. Pero syempre, hindi rin natin gusto na binabastos nila ang TVJ talaga. Isang pambabastos din po kasi talaga ito na kanilang ginagawa. Hindi po tama. And kung gigil na gigil sila, wag nilang intayin na ang TVJ naman ang manggigil sa kanila. Samantala, pag-usapan naman natin ngayon ka-OG ang patungkol dito sa post ni Best Pills na kung saan sabi niya dito, fact story. Usapan ni Procnoy at ni Kapuso Alliance at ang aking tugon. Kapuso Alliance fan page. 45 years na ang Itbulaga with Paulo, Isko, Betong at Buboy. Di ba doon pa lang sala na. Yung ibang nagpapanggap 6 months pa lang, uy. So, TVJ 6 months? Seryoso? Sabi naman ni Lance Salvacion, sabi naman pala ni Procnoy, may point ka. Umalis sila sa producer, kaya 6 months talaga sila. Parang sa trabaho, hindi mo po pwedeng sabihin na 20 years ka na sa San Miguel kung lumipat ka sa Pepsi noong 19 years and 6 months mo. Pwede namang sabihin 45 years sa noontime show, host. Madali namang magsabi ng totoo kung hindi sinungaling. Nung unang binasa ko to, nalito ako, no? But anyway, pinilit ko siyang intindihin and sa akin pong interpretasyon ng sinasabi nitong si Procnoy is that ang TVJ ay 44 years na sa Itbulaga nung sila ay nasa Tape Inc. pa. Pero mula nang umalis ito, parang back to zero. Bali, wala na. Wala nang 44 years ang TVJ, kundi 6 months na lang. So, yung tinutukoy niya 6 months mula nung gumawa ng sariling noontime show, ang TVJ. Or should I say, bumukod. So, mula nang nawala daw, umalis ang TVJ sa producer, which is ang Tape Inc., ay hindi na sila 44 years. Zero na. Wala na sila. At ang 44 years ay yung mga bago dahil sila yung nasa producer daw kuno. Pero yung tinutukoy niya dito na po pwede namang sabihin na 45 years sa noontime show bilang host, ay madali naman daw magsabi ng totoo kung hindi sinungaling. It's hindi rin totoo. Dito ay supalpaldan sila. Bago pa man sila nagbitaw ng salita, bago pa man may lumabas sa bibig nila, nasupalpal na po agad sila ng katotohanan at sinupalpal po agad sila ng TVJ bago pa man may lumabas sa bibig nila. Kasi hindi po totoo na 45 years sa noontime ang TVJ, kundi nasa 50 plus years na ang TVJ sa noontime. Bakit bang hirap tanggapin para sa kanila na ang TVJ is Itbulaga and Itbulaga is TVJ? Kaya naman, balibalik ta rin man ang mundo, umalis man ang TVJ sa producer na Tape Inc., nananatili na sila ay 44 years and 45 years na sa Itbulaga. Dahil sila mismo ang Itbulaga. So sa sinasabi nila na back to zero ang TVJ mula nung umalis sila sa Tape Inc., hindi totoo yun. Baka po Tape Inc. ang back to zero dahil ang tunay na Itbulaga is TVJ para po sa mga Pilipino. And syempre, higit sa lahat sa batas. Kasi, yun ang katotohanan. Si Joey De Leon ang nag-create ng titulong Itbulaga. Anyway, balik nga po tayo doon sa sinasabi ko kanina na bago pa man po may lumabas na salita, bago pa man sila magsalita, sinusupalpal na po agad sila ng katotohanan at ng TVJ. Sapagkat, hindi lang 45 years sa noontime ang TVJ, kundi 50 plus. So, bago pa man sila magsalita, eto po ang katotohanan. Ibalik po natin galing mismo sa bibig ni Joey De Leon. So, nag-iisip ako, ano kaya maganda? Student canteen ang sikat nun. Yeah, yung karibal nyo noon. Oo. Galing kami doon. Galing Galing kami kayo doon. doon? Oo, nag-student canteen kami, kaya 51 years na kami sa tanghali, kung tutuusin. Hindi lang 44 years. Yung sa Kami Bulaga. Sa Bulaga. So, ayan ha, napakalinaw. Hindi lang po 44 years, hindi lang 45 years ang TVJ sa noontime or sa tanghali, kundi 51 years. Yan kasi ang katotohanan talaga. Kaya bago pa man magsalita ang kabila,
sinusupalpal na po agad sila ng history, tunay na naganap, tunay na nangyari, at tunay na creator. Samantala, sabi dito ni Crisalde Pokis, magandang gabi. Kahit live na live yung kalaban ng TVJ, nga pa rin sila. Halos isang linggong recorded ang TVJ or ang TVJ. Bongga pa rin ang mga viewers. So, ayun na nga, ultimo sa, hindi lang po online ha, pati po sa ratings talagang mataas. Nangunguna ang TVJ kahit pa recorded lang ang sa original and fresh ang live ditong kabila. Kaya nga live no? Gulo ko rin ano? Anyway, ka-OG, masasabi ko naman dito at makikita po natin na ang laki ng difference ng original dito sa mga fake. Mga mukhang pera talaga, no? Alam niyo yun, dapat pag ganitong holiday season, and ang season po kasi na yan talagang, it's all about family. Pero sila, naka-live po sila habang ang TVJ mas pinili. Nakasama po nila ang kanilang pamilya. So, nag-record po sila ng ilan sa mga episodes na and then replay naman po ang sunod. Paulo Contis po ang dating, no? Inuuna yung ibang bagay kaysa po sa pamilya. Cheers! Pwede rin tape ink. Talagang pera-pera. Hindi pamilya. Charis. Anyway, sabi dito ni Team Dax kami. Magandang gabi. Pinapadami pa ng TVJ yung araw na ginagamit ng tape, yung title. Pwede kasi nila singilin yan sa tape, yung mga araw na ginagamit nila, yung title. Anyway, I can say yes, totoo. Yan ka-OG. Kasi hindi ko talaga alam kung ito po ay ang magiging strategy talaga ng TVJ, no? Pero yun nga ka-OG, malaki daw po kasi ang posibilidad talaga. So ako, tiwala lang po ako, ano man po ang hakbang ng TVJ. Naniniwala ako sa kakayahan na Attorney Buko, sa advices niya para sa TVJ and sa desisyon ng TVJ mismo. Sabi naman ni Sir Romy Obispo, magandang gabi din sa iyo. Happy morning, Ma'am Gandara, and Happy New Year too. TVJ pa matatakot, nasa tamang katotohanan ang TVJ sa laban. Kaya papaano sila matatakot? Ang natatakot sa TVJ ay ang tape bulagta kasi malapit nang mawala sa kanila yung ninakaw nila. Doon sila kinakabahan. So, meron kasi ako nabasang comment, guys, sa nakaraan nating vlog na kung saan sabi doon, hindi daw niya alam kung takot ba ang TVJ sa tape, bakit ayaw labanan, at bakit hinahayaan lang ang tape ink na gamitin ang titulong Itbulaga or tinatakot sila. Doon hindi daw niya malaman. Sabi naman ni Sir Obispo, imposible naman na TVJ pa ang matatakot. Kasi kung meron mang dapat daw pong matakot dito, ay ang tape sa TVJ dahil unti-unti na raw po, malapit na daw pong mawala ang titulong ninakaw nila. So, kayo ba, ka-OG? Anong inyong masisay patungkol sa update natin na ito? Pa-comment lang po dyan sa baba sa ating comment section. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.